Your concern is human rights. Mine is human life. Mga extrajudicial, anong ginawa ng simbahan? Kayong simbahan ng Katoliko. Milyon ang kita ninyo linggo-linggo all throughout the Philippines. Karaming simbahan. Saan ang pera ng tao? Kami yung pera namin. To our police officers and other officials, do your job. And you will have the unwavering support of the office of the President. I will be with you all the way. Abuse your authority, and there will be a hell to pay. You will have become worse than criminality itself. I think God was somewhere else when the typhoon hit. Puro patay na asdalan, hantod karon. Mga tao, wala elektrisidad, way pagkaon, way tubig, ang tanang patay na asdalan, ang mga tao katanaw na sa langit. I really do not know. The President had been there. Marroas was there. I would suggest that, any suggestion lang, baka abot doon na, I do not mean to a state of calamity is not enough. There has to be a state of emergency because there is no local government functioning. Yung inaasahan nila na police, army, pati mga social workers, taga-gobyerno, lahat sila biktima, lahat sila may patay. Pati police, pati army doon patay. So there is no city government functioning. Hindi naman ako nag-ano, pero as a Filipino, I have to say something. Ang mga patay na sa dalan, as I said, I do not mean to be, God must have been somewhere else, or He forgot that there is a planet called Earth. Hindi ko malaman kung iiyak ako. I cannot shout in anger because you cannot be mad at anybody there. Maraming mga taga-Davao na nagbibigay ng pangalan to check. Walang barangay doon, walang gumagalaw. Ang mga tao parang zombies naglalakad sa daan na humingi ng pagkain. Anak, itong buhay na ito. I want to create channels, emergency channels sa syudad. Nakasakali mag-ganon, may super typhoon, well in advance, advised so many days ahead. And yet, ganon ang, well, of course, nandoon si Mare. Gasmin was there all along, all the time. Sabi niya, wala talaga kami. And I agree with them. It's the entire city, but it's 95% lost. There is no Tacloban City. Magbigay sila na pera, tanggapin ninyo, pera ninyo yan. Hindi ba ninyo na sa isip ninyo? Bigyan kayo ng 1,000, 100, tanggapin mo, pera ninyo yan. Pati yung sa bulsa nila, kinakain nila, at pinagbili ng bahay kung saan-saan, pera ninyo. So, make sure na bago kayo lumabas sila naman sa mundong ito, may panahon lahat, mamatay tayo. Mag-iwan kayo ng isang prinsipyo. Nangunguna bilang most influential leader sa buong mundo si Pangulong Duterte sa Time Magazine. Kung sino ba ang iba pang personalidad na pasok sa listahan, alamin natin sa report ni RH44, Vien Dacles. Nangunguna si Pangulong Rodrigo Duterte sa 100 most influential people in the world ng Time Magazine. Ito'y matapos magbukas ang online poll noong Biyernes. Nakuha na ni Duterte ang 4% ng total votes na mataas kumpara sa iba pang personalidad tulad ni na Pope Francis na may 3%.
Canadian Prime Minister Justin Trudeau, Beyonce at German Chancellor Angela Merkel na kapwa may 2%. Kasama rin sa listahan sina US billionaire Bill Gates at leader ng iba pang mga bansa na sina Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping. Isasara ang online poll sa April 16 kasabay ng Easter Sunday at iaanunsyo naman sa April 20 ang Time 100 list. Kung mahusay ka na pare, ipaintindi mo, mamamatay ka, umalis ka sa droga. Yung mga stupido na, bakit si Duterte patayin niya? Bakit niya na? Sinasabi ko, pinatay ko. Pinatay kasi lumaban. Di kung hindi totoo, you prove your case in court. But you have to yak-yak ng yak-yak. May isang simbahan pa rin, pinapakita yung extrajudicial. Anong ginawa ng simbahan? Kayong simbahan ng Katoliko, milyon ang kita ninyo linggo-linggo all throughout the Philippines, karaming simbahan. Saan ang pera ng tao? Kami yung pera namin, in-experience namin sa tao. Kayong mga pare, mga obispo, magaganda ng suot ninyo mga kutsi. Meron ba kayong isang bahay lang baski 5 kwarto para rehab? Anong ginawa ninyo, simbahan ninyo? Bibilang kayo ng pera instead of going around the neighborhoods explaining to the people why they should not be in that industry because they will die. Na ngayon, gusto ninyo matapos ang patayan, all you have to do is to preach. Kasi karamahan dito Katoliko. Kung mahusay ka na pare, ipaintindi mo, mamamatay ka, umalis ka sa droga. Hindi nakakatulong pa kayo. Hindi, instead of maghintay kayo na may namatay na you criticize the police, you criticize me, for what? Kayo yung may mga pera. Sira ulo pala kayo.